Noong ika-26 ng Pebrero, dumating si Isaac Herzog sa Addis Ababa, Ethiopia, para sa isang opisyal na pagbisita na tatagal ng 2 araw. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay palakasin ang ugnayang bilateral sa mga larangan tulad ng kalusugan, seguridad at inobasyon sa agrikultura. 3 buwan bago nito, noong Nobyembre 2025, naglakbay ang Pangulo ng Israel patungong Zambia. Naging posible ang mga paglalakbay na ito dahil sa lalo pang tumitibay na kooperasyon na hinihikayat ni punong ministro Benjamin Netanyahu nitong mga nakaraang taon. 5 beses na siyang bumisita sa kontinente, higit pa kaysa sa ibang punong ministro ng Israel. Ngunit sa katotohanan, matagal nang naghahanap ang Jerusalem ng mga pakikipagsosyo sa mga bagong malayang estado sa Afrika. Halos mula nang ito ay malika. 2 ang layunin nito. Palakasin ang presensya nito sa diplomasya sa pandaigdigang entablado at ibahagi ang kaalaman nito sa mga larangan tulad ng agrikultura, edukasyon at pamamahala ng tubig sa mga tuyong lugar. Dahil dito, natatag ang Israel ng maraming programa ng kooperasyon at tumulong sa mga proyektong pangkaunlaran sa iba't ibang bansa. Libo-libong profesional mula sa Afrika ang sinanay din sa paggamit ng mga teknolohiyang Israeli. Gayunpaman, nakaranas ng pag-urong ang relasyon ng Israel at Afrika noong dekada 1970. Pagkatapos ng digmaang Yom Kippur noong 1973, maraming bansa sa Afrika ang pinutol ang ugnayang diplomatiko sa Israel. Dahil sa presyon mula sa ilang bansang Arabo, unti-unting pumili ng panig ang mga bansa sa Afrika sa sigalot ng Israel at Palestina. Marami pa nga ang kumilala sa Palestina bilang isang malayang estado. Mula noon, mas pinili ng maraming bansa sa Afrika na manatiling matatag ang suporta sa Palestina, habang pinapaunlad din ang ugnayang bilateral sa Israel. Maraming bagong embahada at tanggapan ng ekonomiya ng Israel ang nabuksan. Ang pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre 2023 ay naging malaking pagsubok para sa katayuan ng Israel sa Afrika. Ganon din sa digmaan laban sa Iran. Maliban sa ilang hayagang pro-Palestina ng mga bansa tulad ng South Africa at Algeria, ang mga komento tungkol sa sigalot ay maingat, kritikal sa mga kontra-kontra atake ng Tehran, o kaya naman ay wala talaga. Ang mga estado na malapit sa Washington, tulad ng Kenya at Morocco, ay naghayag ng may pasubaling suporta para sa digmaan. Ang mga bansa sa Horn of Africa, tulad ng Djibouti, Ethiopia at Somaliland, na kinilala ng Israel noong nakaraang Disyembre, ay nag-iingat sa Iran at natatakot na madamay sa sigalot na ito. Ang kanilang mga pahayag ay nakatuon sa Iran, hindi sa Israel. Isinasaalang-alang din ng Estados Unidos at Israel ang trilateral na kooperasyon kasama ang mga bansang Afrikano upang sa huli ay mahikayat ang mas marami sa kanila na sumali sa Abraham Accords. Matagal na itinago sa publiko ang ugnayan sa pagitan ng Israel at mga bansang Afrikano ay muling naging isang mahalagang isyung estratehiko. Sa usapin ng kooperasyong teknolohikal at mga pakikipagtuwang sa seguridad, ang kontinente ng Afrika ay lumilitaw na ngayon bilang isang mahalagang larangan para sa impluwensyang diplomatiko.